Meron kang 1.5 million pesos tapos naisipan mo magpagawa ng bahay. Merong option na pwede mong gawin na prefab concrete na kung saan ito ay factory made, mabilis at saka strong. Or dun ka pa rin sa traditional na CHB wall and then reinforced concrete na mga columns. Yung conventional or traditional na ginagawa natin na bahay. Ano nga ba ang mas better sa kanilang dalawa? In terms sa safety, in terms sa cost, sa delays, at saka kung ano ba talaga yung real life value. Kung makakatipid ka ba talaga kung pipiliin mo yung prefab concrete over sa traditional or mas makakatipid ka pala kapag traditional yung gagawin mo. So, unahin natin sa prefab concrete. Ang prefab concrete kasi is monolithic siya sa paggawa. Sa factory kasi, ginagawa siya ng sabay-sabay yung pagkabuhos sa kanya, yung consistent yung pagkagawa sa prefab concrete, fewer yung cracks, tapos meron talaga silang sinusunod na design. So, may hulmahan, merong mga reinforcement. Actually, siksik talaga sa reinforcement. Ang disadvantage lang talaga nitong prefab concrete ay napakabigat. Ilang tons to, more than 20 tons nga yung sa specs na nakita ko dito. Mabigat talaga siya. Yung area naman niya is around 25 square meter. So, ito yung mga sample layout nila, nasa 25 square meter. Actually, kapag bibili ka nito ng isang unit is nasa 10,000 per square meter to 12,000 per square meter. Pero shell lang. Hindi pa siya kumpleto. Pero may mga abang na para sa electrical, para sa plumbing. Pero alam mo yun, hindi pa siya complete. Kailangan mo pa ng additional pa na pera para makompleto mo ito. So kung makikita mo sa video, madali lang, 'di ba? Basta naka-pedestal lang at meron ng naka-ready na foundation, tapos ipapatong mo na lang. Basta i-check mo or ipa-check mo talaga sa structural kung ito ay gagawin mo ng more than 3 story, 2 story kasi magpapatong-patong 'yan. Ang bigat nito. So ang i-consider mo talaga dito kapag ito yung pipiliin mo over sa traditional is that yung kanyang bigat, yung paano siya i-deliver sa inyo kung makitid yung daan nyo. May mga area kasi na mahirap pumasok yung truck, tapos liblib, tapos paano yung crane? Sobrang bigat nito kapag transport. Pero tignan nyo, di ba? Kung madali lang naman i-access yung lugar nyo, very accessible naman, napaka-advantage niya. Kasi nga, ang mangyayari instead na gagawin mo yung bahay or yung traditional house ng 4 to 6 months or years or 6 to 12 months mo gawin kasi malaking bahay. Ito, pwede mo lang gawin in 2 weeks. Siyempre, yung mga finishing pa nito, kung marami kang idadagdag, pwedeng gawin mong 1 month to 2 months, ganun. So, mas mabilis talaga siya kasi ready na, nandyan na yung shell. Ang disadvantage lang din nito talaga is that yung pag meron kang mga future expansion, yung gusto mong sirain or magdagdag ka ng additional pa na kwarto, di ba? Unlike sa CHB, kapag gusto mo may titibagin ka or may dadagdagan ka or i-combine mo yung dalawang room. For example, gusto mong palakihin. Kaya lang. Pero ito, since kung makikita nyo dito kung paano siya ginawa, tignan nyo yung mga rebars, kung gaano siya kasiksik, paano siya ka-monolithic. Mahirap siya yung tibagin mo in the future kasi maaapektuhan yung kanyang structural integrity. So, ang gagawin mo dito talaga is before ka magpahulma or bumili ng pinaka-shell nito, kailangan mong ma-communicate sa yung supplier na itong area na to, kailangan may malaking butas para sa i-combine ko yung dalawang unit, ganon. So, dun pa lang ma-communicate mo na sa kanila para yung structural or integrity nun hindi maapektuhan. Tapos kapag ang gagawin mo naman ay ipatong-patong, perfect talaga to sa mga naghahanap ng mga gusto gawin na apartment, tapos abroad or OFW na wala kang time para mag-antay for like 6 months to 12 months na pagpapagawa ng iyong bahay or apartment. Ito, parang option, hindi naman totally na ito talaga yung pipiliin nyo, diba? Nasa sa inyo pa rin. Pero napaka-advantage siya kapag limited lang yung time mo para mag-supervise.
ipapagawa mo yung apartment, for example, na prefab, tapos per door, so tag 25 square meter kada isang door. So parang mas mabilis kung say tatlong 25 square meter sa baba, tapos tatlo din sa taas, or gusto mo isahang hilera lang talaga, or 2-story, 7 sa baba, 7 din sa taas, mga ganon. So 25 square meter yung isang unit nito. So meron din silang mga, chinek ko kasi to at nakausap ko din yung nagbebenta nito. Meron silang mga unit na may mga luxury finish, merong mga mid-range, meron din yung shell lang talaga. So kung ikukumpara mo siya sa traditional or sa conventional na pagpapagawa ng bahay, napansin nyo ba na bakit parang kukonti lang or kadalasan yung mga bumibili nito, yung mga building talaga ang ginagawa, wala ka masyadong napansin na nagpapagawa gamit ito? Bakit laging conventional, diba, or traditional? Based sa assessment na ginawa ko, sa personal ko lang na computation, and then yung inaral ko talaga, bakit mas pinipili pa rin natin yung conventional or mas pinipili pa rin natin yung traditional, may mas mabilis naman. Okay naman pala yung prefab concrete, mabilis, fast, very monolithic, at the same time malakas, strong, less pa yung mga crack na nangyayari. Pero bakit pinipili pa rin natin yung traditional or conventional? Tayo kasi gusto natin yung nagagawa natin yung isang bahay based sa ating na-visualize. Ito, meron ng mga shell. Parang Lego na siya na nandyan na, 25 square meter kada isang unit. Kapag gumawa ka ng conventional or traditional na bahay, nakikita mo or sasabihin mo, ito yung gusto ko na design, ganito kalapad. Tapos, in the future, gusto kong mag-expand. Yung hindi agad ako nagkaroon ng budget na malaki, yung tipong expandable na bahay yung gusto ko. Kaya pinipili pa rin ng karamihan yung conventional. At the same time, dito kasi sa conventional is that yung materyales, kung ikukumpara mo yung upfront nung prefab, example, nasa 10,000 per square meter yung shell. Dito naman sa traditional house ay hindi ka aabot ng ganong amount, 10,000. Hindi ka aabot ng 10,000 per square meter para sa 25 square meter na bahay, para sa materials. Actually, parang ang idea nito is yung materials ni prefab is mas malaki compare sa materials ng traditional house. Pero, doon naman sa labor cost, babawi si traditional kasi nga hahaba yung time ng paggawa sa kanya kasi may curing time, may sinusunod ka na specification and plano. Hindi katulad ni prefab na kapag binili mo sa factory, gusto mo na ipa-deliver, tapos meron ka ng crane na narentahan, pwede mo nang ipa-install or ilagay agad. Pero sa traditional kasi, merong labor na kailangan, may supervision. So doon yung amount na mas malaki yung sa traditional house. Kaya kadalasan ng mga contractor, syempre, yun talaga ang pipiliin kasi, 'di ba, yung labor, yung kita, syempre, yung markup sa pag-supervise yan at paggawa mismo nung pinaka-project. Hindi naman magbo-bloat sa materials, no? Sa pag-supervise nung pinaka-bahay. Doon naman sa prefab, since binili mo siya ng shell, tatapusin mo siya, magpapatiles ka, maglalagay ka ng mga fixtures para sa yung CR, magpapagawa ka ng mga cabinet, papagawa ka ng tiles, tapos gusto mo lagyan pa ng waterproofing para mas makasigurado. Tapos yung iba naman, kung gusto mo lagyan talaga ng roofing, so magdadagdag ka talaga. So yung 10,000 per square meter na yon sa isang shell ay halos aabot or magmamatch din siya sa traditional house na 25,000 per square meter. Kasi magdadagdag ka pa ng additional pa na 10,000 per square meter kasi para ma-finish mo, para livable siya, may aircon, yung komportable talaga yung magiging kalabasan ng prefab concrete mo. Dito naman sa traditional house kasi, yung 25,000 per square meter mo is depende kung ma-achieve mo siya na ganon kasi kung isi-self-manage mo ba. Pero kapag kukuha ka ng contractor ngayong 2026, kadalasan yung per square meter na yan is mas mataas na sa 25,000 per square meter. Pero may mga bahay pa rin. Example dyan, yung bahay ng pinsan ko na pinagawa niya nung nag-start siya ng 2024 at ngayon nasa finishing stage na siya. Hindi kasi niya bigla na pinagawa
ginagawa lahat. Konti-konti lang. Yung bahay niya is nagre-range lang talaga sa 25,000 to 28,000 per square meter. Ganun lang yung inabot. Pero kung mas makasigurado kayo, itong ballpark figure na per square meter na to is guide lang. Kung gusto mo na mas makita mo kung saan na part mas malaki, saang part sa structural ba, sa architectural ba, kailangan yung ipa-breakdown talaga. Especially yung mga materials na gagamitin, bill of materials and quantities. Maganda na kapag nagpagawa kayo ng plano, tsaka mga specification is naka-indicate doon kung ilang doors, for example, nakabilang talaga ba yung windows, yung gagamitin na bakal, anong grade, yung naka-specify talaga lahat. Kasi doon mo ma-check sa actual kung yung kinote ni contractor sa'yo or binigay niya sa'yo bago kayo nag-start or nagpirmahan kayo ng kontrata is same ba talaga doon sa ginawa nila sa site, sa actual. So, ma-check mo talaga. So, yan yung kagandahan na hindi ka lang talaga magre-rely sa per square meter. Ito, discussion lang natin para mas mabilis natin ma-compare yung dalawa, yung prefab tsaka yung traditional na bahay. So, ano ba talaga ang mas lamang or sino ba talaga ang mas lamang sa kanila? Si prefab ba or si traditional? So, nakadepende yan sa priority mo. Kung ang priority mo ba ay speed, kasi gusto mo na yung ginawa mo na prefab is for apartment yon at gusto mong mag-generate agad ng income, mas prefer or mas pipiliin mo talaga yung prefab. Kasi gusto mo mabilisan at the same time, mabilis lang matapos yung project at mapaparentahan mo agad. Say, sa traditional, tatapusin mo pa yun ng 6 months tapos sa prefab, tatapusin mo lang ng 2 buwan or 1 buwan. So, mauuna ka nang magparent dun sa pinapagawa mo na apartment. Pero, kung ang gusto mo naman ay na-customize mo, nasunod talaga yung pinapangarap mo na dream house, yung antagal mo nang pinag-ipunan at na-visualize mo na ito talaga yung gusto ko na dream house, dito yung kitchen ko, dapat malapad yung kitchen ko, or yung kwarto ko, dapat ganito yung size, meron akong walk-in closet dito, meron ka na talagang naisip or na-visualize na bahay, mas malapit or mas magugustuhan mo talaga na piliin yung traditional or conventional na bahay. So kapag gusto mo naman ng mga future expansion, tapos meron kang mga ikukumbine na mga rooms or magdadagdag ka, syempre maglilin ka talaga doon sa traditional. Pero pag gusto mo yung less stress, alam mo talaga, consistent talaga sa design. Alam mo 5,000 PSI talaga at monolithic talaga yung pinaka-shell ng yung bahay. May consistency talaga at alam mong hindi na magdudumi doon sa area, yung mabilisan lang talaga na pagpapagawa, syempre, maglilin ka talaga doon sa prefab concrete or sa prefab na shell. Yung konting-konti na lang, nasa finishing ka na kasi kompleto na yung pinaka-shell ng yung bahay. So, sa structural safety naman, syempre, consistent yung sa prefab concrete. Sa traditional or sa conventional naman, nakadepende sa workmanship. Syempre, kung nasunod ba talaga yung nasa plano, kung yung dinesign ni structural is nasunod ba talaga, na-execute ba talaga sa actual site condition or sa pinapagawang construction. So, yung part na yan sa structural safety, nakadepende pa rin talaga sa workmanship. Dito kay prefab, alam mo na kasi nga naka-indicate na sa kanila na ganun yung strength or yung bigat nun. Yun nga lang, yung disadvantage talaga ng prefab concrete is yung bigat talaga niya. Kung ito ba ay malapit sa inyo or malayo sa inyo. At the same time, kung makitid yung daan or lugar, yung prefab medyo tagilid sa part na yon. Pero kung ang area nyo naman is accessible, wala namang magiging problema. At the same time, yung crane naman na narerentahan ay kung hindi naman ganun kamahal. So, yun yung mga titignan nyo talaga kapag pinili nyo yung prefab. Yung renta, yung delivery nun, yung logistics talaga nun. So, sa cost, yung kay prefab, predictable na talaga. Kasi alam mo na yung shell kung magkano. Dito sa traditional house, nakadepende kung mabilis ba gumawa yung mga tao na pinag-hire mo, hindi ba mabagal, hindi ba binabagalan yung trabaho at present ba lagi, baka lagi nang nag-absent, ganun. So yung mga part na yan sa cost, dito sa prefab versus sa traditional is very predictable yung sa prefab. At the same time, mapapakot mo na kung magkano yung
yung rent ng crane, for example, magkano yung rent ng delivery truck. So, yung part na yan, kailangan mo talagang mapakot. So, predictable na siya. Sa traditional, hindi mo predict kung babagalan or bibilisan ba yung trabaho. So, yung part na yan, kaya nagre-range talaga yung presyo ng bahay. Kaya naisip mo na, bakit may mga bahay na napagawa nila na hindi naman sila gumastos ng malaki? Bakit may mga bahay na hindi ganun kalaki pero bakit ang mahal ng kinalabasan? So, yan yung mga factor talaga. Ang dami talaga. Choices of materials, hindi nagpapakanvas, basta na lang bumibili. Wala nang comparison or hindi na nagko-compare, diretso na lang bili. At the same time, hindi nakakuha ng honest na contractor or hindi nakakuha ng honest na worker, for example lang, hindi lahat ha. So, pwede ding ang iba na nanakawan on-site. Common yan na nangyayari. Kaya, dapat meron niyang nag-i-inventory, ganun. So, yung part na yan, ito predictable, yung prefab concrete, pero itong sa traditional house ay magva-vary siya depende sa mga circumstances or situation. So, ikaw, kung may 1.5 million pesos ka, magpapagawa ka ba ng prefab na concrete? So, yung discussion natin ngayon na prefab concrete, meron na kasi akong ginawa na prefab versus traditional house. So, ito naman is nakafocus solely sa concrete. So, ikaw, anong pipiliin mo? Prefab concrete ba kung meron kang 1.5 million pesos or traditional house na ikaw mismo yung magdi-design or ikaw mismo yung nag-visualize at ipapadesign mo sa architect yung ano yung na-visualize mo. So, comment nyo sa comment section kung ano yung pipiliin nyo, kung traditional pa rin ba or bibili na lang kayo ng prefab concrete. So, yun lang muna for today. I hope na naliwanagan kayo sa video na to. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo na lang sa comment section at pag-usapan natin doon. Yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!